sumuko ka na. Nahirapan na ba ang damdamin mo? Para sa kapwa mo, sa matibay mong pagtitiwalay, sumulong ka at sinuong mo. At tinalikdan mo ang sarili mo. Sarili mong nasa, sarili mong kagustuhan, sarili mong kalayawan, sarili mong kagalakan. Magpuri ka sa Ama. Tuwi na, sapagkat siya na nga ang kasama. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Pawang katotohanan, mga mahal. Kung sinasabi ng tao, dahil sa paglilingkod ko'y nasakitan ako, subalit maligayang puso ko, totoo siya. Kung sinasabi ng tao, ako'y totoo, ngunit di ko madama ang katotohanan, hindi siya totoo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang laban sa masama ay kabutihan. Ang kapanalig ng mabuti ay ang katotohanan. Ang kalayaan ng masama ay ang katotohanan. Kaya halina kayo, tanggapin ang katotohanan, mapapalaya ang sinuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Subalit ang makatotohanan at nagpakatotoo naman, sinasadyad araw-araw sa kanyang buhay, binabahagi ang kasiyahan at kagalakan upang di magulumihanan mabahala sa bawat oras, maging segundo man. Payapang kaisipan ay taglay, sapagkat wala ng puwang ang pag-iisip ng kung ano-ano, kundi ang nasa isip at diwa, Diyos amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon ba ang pagnanasa mo at namithi, mga mahal ko? Panahanin nyo. Ang lumbay ay di sa Ama, kundi sa tao. Ang hirap at sakit ay di kanya, kundi pagdalisay para maging matapat ka na anak niya. Kaya nga't inaagaw ka ba? Hanggang kailan ka pagbabatahan ng Ama, kundi susunod ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang, mga anak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa mga ibis man, mayroong mabagsik, mayroong hindi. Kapag yung itim na ipis, magang-maga ang kagat niya sa'yo. Ayan. Ipis na mabaho. Gabay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya isinilang may kapansanan na nakakaaliw pa rin. Nakakatuwa kung aaliwin mo ang puso mo at hindi mo sasabihin, kahirap na mga lagaan yan. At di mo sasabihin, ba't ba nagkaganyan yan? Kundi tinanggap mong maluwag sa puso mo, makakasaya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat yung ginagawa niya, yun ang makakatuwa sa puso mo. Kung bibigyan mo ng pagkatuwa. Subalit kung bibigyan mo ng paghihirap ng kalooban, hindi ka matutuwa. At kung paghihirapan ng iyong isip, kailan ba siya gagaling? Hindi ka magagalak. Buhay ba ang Ama? Subalit, sa nakikita mo,
ay bibigyan mo ng mabuti at ipakikita ng Ama sa'yo ang mabuting hinangad mo'y nakamtan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, wala sa anumang salita ang mabuti, kundi nasa gawa. Sapagkat pakabilis-bilisan mo man, ulit-ulitin mo man kung ilang beses ang mabuting salita, ngunit di nakikita sa iyong gawa, may naganap bang mabuti sa sinabi? Ang may paninig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sakay tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang buhay, tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan, kaya't bawat araw gawing amay kamtin, kanyang patutotohanan, buhay siyang di mamamatay. Halina, halina kayo mga mahal, kayo ay magnilay, kayo ay magulay. Sinong makaawit ng nakayuko na hindi mahihirapan ang kanyang tinig? Sino nga awit ng nakadapa at ito'y mabibigkas niyang mawawaan ng kanyang kapwa? Lahat ng tao'y buhay sa mundong ito, subalit di lahat ay makakagawa ng ganito. Magnilay, magpulay, magtanto kayo sa marapat na gagawin ng Ama sa inyo. Sabihin mo tao, mahina ka at walang alam, sisidlan ka ng iyong kahinaan, gagawin niyang kalakasan. Ika'y walang magagawa at di ka makahakbang, di mo maigalaw ang iyong katawan. Magagawa niya itong kaparaanan, ang kanyang ibibigay. San man dako, mayroong hiwaga siyang magagawa. San mang lupalo, mayroon siyang maibibigay sa inyong lahat. Ano ka mat sino ka, anak ka pa rin niya, nagkasala't mabuti ka sa pananaw niya. Kaya't halina, magnilay, magbulay ang mundong ito bilang mga tao na binuhay niya. Maging marapat ang pag-isip, isama ay siya. Halina kayo mga minamahal ko, gawin ninyo ang dapat, tupdin ninyo ang marapat, kayo'y ganap magliliwanag, makikita ninyo ang sa inyo'y marapat, na dapat nyong matanggap. Halina, halina, halina kayo, panyaya ng mabuti at kabutihan, mapagtanto, mapagbulay-bulayan ng taong samay, tuwirang nag-anak, makakasumpong naganap. Halina, halina, alipin ka ba anak niya? Anong uring pagkaalipin ang sa'yo'y nananahan? Walang hindi siya aalisin sa lahat ng nangalipin. O tao, magnilay, magbulay na totoo. Ano baga ang nasa inyo? At ano ang layon ko? Ano
bagang magagawa nyo na di higit magagampanan magagawa? Wika ng Bisaya, o aking mga anak, o aking mga kapatid, o aking tinutuwid, kayo ay magnilay. Wika ng Kapampangan, mayroon baga akong di sasambitin, mayroon baga akong di magagawa? Wika ng tao, ano man ang lengguwahe mo, mayroon ka nga bang di gagawin? O tao, kung may pag-isip ka, lahat ng nasang magawa mo, nagagawa mo't nagagawang tuwiran mo, sa isip nagmumula ito. Kaya't ang nasa pagnanasa sa puso nyo numunukal, gawin ninyong marapat na loobin ng puso nyo kung ano ang dapat at kaloob ng Ama. Naisin ng isipan, gawin tupding marapat upang sa tuwi na ay maganap. O tao, mahal ko kayo, mahal na mahal ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo ay pangunawa, kamti ninyong ganap ang dapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ano ang bagay na mahirap para sa tao? Na magaan para magawa ng Ama ito. Kaya nga, kumusta ka na, Jamie Joe? Jamie Joe. Jamie Joe. Anak, ang gusto kong pasyente matapang. At hindi lelemya-lemya na gusto'y laging nakasandig sa ina't ama na naglalambing. Ano? Sapagkat kung lagi kang naghahanap ng lambing, lagi kang kumukuha ng atensyon. At hindi ka titibay, tandaan mo, hindi na kita pababalikin bukas. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sulong. Tingnan ninyo ang isang bata na hindi pa marunong maglakad, hindi pa makatindig. Pag laging nakakarga, agad ba yung lalakad? Pag laging pinapasan, karga ng karga ang ina, ni ayaw siyang madapa, tatatag ba yan? Wala pa naman doon ang tunay na sakit. Kung yung iisipin, magaganap yan. Kabila man ang gusto kayong gumaling, ay hindi kayo makakalaya sapagkat yun ang pinapalagay ninyo, kaya ito ang kakamti ninyo. Manalig kayong ito'y wala at magaganap sa inyo ang hiwaga. Kaya maliwanag ang tinuran. Hanggang kailan ko kayo pagbabatahan?
Sapagkat kung mahina ang pananalig at pananampalataya mo, paano nga magaganap sa iyo ang marapat? Sapagkat kung hindi ka tumatanggap sa dapat, paano nga magagawa sa iyo ang tumpak? Sapagkat kung hindi ka nga naniniwala, paano mo makakamta ng dapat? Kaya ang lahat, dapat tumanggap, manalig, naganap. Magpalaya ang isip at huwag laging iniisip ang sakit. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya nga't maliwanag na tinuturan, kung may sakit kang kanser, huwag mong iisipin yan. Sapagkat ito ang magbibigay kahinaan sa iyo, yung pag-iisip mo, yung pag-aalala mo, yung takot mo, sapagkat sa halip na lumakas ka, sumaya ka, dahil laging nasa isip mo may cancer ka, hindi ka lalakas. Bakit? Kayong lahat may cancer. Kaya lang, hindi lahat ay nabubuhay. At hindi lahat ay may nabuhay. Kaya, kung anong nabuhay, pwedeng patayin. May cancer na 15 years, 20 years, bago ito maging active na ikamatay. So, ibig sabihin, nandyan yan para magpalakas ay ang Ama mo. Buhay bang Ama? Subalit, meron naman ngayon lang nakita, nung isang buwan namatay na. Buhay bang Ama? Kung tunay kang mananampalataya at anak ka ng Ama, magaganap ba sa iyo yaon? Hindi ba siyang kalakasan? Siyang kagalingan at buhay? Kaya sa takdang oras na ikay babawian na, tsaka mo lang mararamdaman ang iyong ikamamatay. Sumainyo ang kapayapaan. Kung nawawawaan ninyo, natanggap nyo. Kung di nyo nawawaan, walang nakamtan kayo. Kaya mahirap ulatan ang bingi at bulag sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Bakit? Marami bang sinabi muna ang Kristo sa bata? At habang pinaalis naman, sulong magnilay kayo, isang Kristo na't alam niya kung ano ang taglay. Tinanong pa, hanggang kailan ba eka? Mula pa po eka pagkabata. Bakit itatanong pa? Sa makatwid, ba't itatanong pa? Alam naman. Upang may maitanong at may itugon ang tinanong. Kung magkagayon at ikaw na tinanong ay nagtitiwala, hindi kaya gano'n man kaluwat, ikay makalalaya? O tao, magnilay, magbulay kayo. At batid na kung ano ang nakataglay. Subalit, tinanong pa, sino ka na umaalipin sa batang ito? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan, sapagkat ang kampon ay marami sila. Kaya't kung ilan man ang kumampon at sa inyo'y umalipin, kayang palayain. Bakit? Kailangan pang mangisay upang pakita ang isang tao na alipin, nagagawang alipinin, pasakitan at pahirapan. Subalit sa isang iglap, ang namatay ay kayang buhayin. Mga mahal, mananampalataya ba kayo? Dapat maging maliwanag sa inyo. Ang sinasamba nyo ay may gagawin, magagawa sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto kang pagaanin ang dinadala't pasanin. Ayaw mong bumitaw sa iyong nakaraan. Gusto kang aliwin at ika'y pagalakin. Ayaw mong kalimutan ang mga nakapagpapalumbay. Gusto kang palayain, ganap kang gumaling. Ayaw mong kalimutan, mayroon kang karamdaman. Gusto kang palayain sa iyong kabiguan. Ayaw mong lumaban. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kung gusto mong ikaw na lamang ang susundin na hindi tama at di marapat,
kailangang matuto ka rin sumunod. Nang makita mo, may sinusundan ka palang Diyos mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mapapatotohanan ang salita'y walang pagkabula? Kundi mo aasamin at pakakaasamin na tupdin. Paano mo masasabuhay ang salita kung ayaw mong gumawa? Wala kang nagagawa na mabuti sa lupa. Mga mahal, ang lahat ng sinasambit sa inyo ay inyong pagnilayan. At kung totoo kayo sa Espiritu Santo, maabot niyong tinuran ko. Mararamdaman nyo ang katapatan sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ganang kuntsing, wag nga ninyong paniwalaan. Sapagkat kung ganang kuntsing, hindi siya luluwal. Ganang kuntsing, wala siyang magagawa kanino man. Subalit bakit kayo naririto? At ano ang dahilan? Kaya't ganang di nyo na silayan, magnilay, magbulay. Nekrameneyahanam, nekrameneyahanam, nekrameneyahanam. Kaya nga't maliwanag, gaano man ang pagbabata ng tao at pagmamahal niya may hangganan. Gayon din ang Ama, may hangganan ang lahat. Pagpapatawad, pagbibigay, pagpaparaya. Kaya nga ang buhay ay may wakas, patutong ang lahat ay may hangganan. Sumayin niyo ang kapayapaan, mithin ninyong wag matalang hangganan, na kayo ay batid na ang katotohanan. Upang ang inyong taglay na katotohanan, siyang sa inyo ay magpaaliw ng lahat sa inyo na marapat matanggal, na hindi dapat na nakinlulumbay at kinalulumbay, na di naman dapat nananahan sa kalooban. Sapagkat kayo mahal na mahal. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, ano ba yung good luck sign ng Diyos sa buhay ng tao? Ang minahal ka niya. Yan ay isang napakaganda ng pagpapala sa iyo na daratal. At mga biyayang kakamtin mo na mula sa kanyang pagmamahal ay dapat asahan ng sino man. Kaya sa kabila ng may mga charm kayong hawak, suot, nakadisplay, panaligan nyo ang magpapaganap. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga mahal, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Ang kanyang pagmamahal ay walang kamatayan. Ang kanyang pagbibigay ay walang hangganan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sa bawat biyaya niya, tunay na siya ang may kaukulan para ibahagi sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta ka na? Mabuti-buti na. Gusto mo agad gumaling? Ha? Dagdagan mo pa pananalig mo. Nararamdaman ko kulang pa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya ang kininyo na matanggap nyo, hinihingi nyo.
Manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Nagulat si Baby. Sino yung mga matatanda na alam yung tigdas na tibatib? Yung maitim na nakamamatay. Oh, ibaga? Oh, nakita nyo ba yung batang apo ni Apo Maria? Maputi na. Nabuhay siya. Bakit buhay siya? Sapagkat ang buhay ay mula sa Ama. Nabubuhay ang buhayin niya. Nabubuhay ang gustong mabuhay niya. Di ba ga? Kaya, buhay po ba ang Diyos? Buti ng Ama kay dakila niya, gas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, mataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay kamtan, tuwirang pagmamahal. Alalahanin nyo ang Ama'y buhay, lahat ng sandali sa inyong buhay kayang ibigay mga kagalakan, magbibigay sigla ng inyong katawan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, mabuhay sa kalooban. Wagas na kasiya at kagalakan, maging ang tapat na pagmamahal. Halina kayo, damhin yung lubusan, Ama'y buhay at di kailanman mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Halika nga dito. Babago rin yan. Ano? Kung yung panahon po ay napipihit ano pa kaya yung utak ng tao, maliit man, kayang palakihin ng Ama. Ano? Meron mang nakaipit na ugat, pwede niyang paalsahin at ilabas. Meron mang maliit na daluyan na hindi makadaloy ang tubig at dugo, pwede niya yang alisin at makadaloy na mainam. Lahat kaya niyang gawin. Ikaw, kaya mo yon? Hindi. Kaya kung wala ka bang anak,
Aba, manalig ka, mabubuhay ang mga sperm cell mo, lulusog ito, at pwedeng buksan ang iyong daluyan upang doon ay makabuo kayo kapwa. At meron bang diferensya ang inyong fallopian tube, ang inyong mga matres? Aba, pwedeng gawin ng ama, linisin yan. Ikaw ba ay mataba? Wala sa tabayan. Maraming ang payat sexy, hindi nagbubuntis. Buhay ba ang ama? Ang lahat sa ama nagmumula. Buhay ba ang ama? Ibig sabihin, kapag gusto niyang may mabuhay, nabubuhay niya. Kaya lamang yung iba binuhay, pinatay. Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman yung iba sa kakapagpaagas merong namatay. Pareha silang patay. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, naway patuloy na maunawaan ang kalooban ng Ama upang patuloy niyang ibigay ang marapat kung anong dapat na sa atin po ay matanggap. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Kaunti lamang pong patalastas. Kaunti lang pong pagpapahayag na ako po walang karunungan. Lagi niyo pong itatanim niyo po sa inyong isip, ako po'y walang karunungan. Wala pa po ako napag Dito nga po nakikita yung kahiwagaan ng Diyos Diyan nga po nakikita yung kanyang mga pagpapalang hindi kayang makita ng mata kung bulag ka sa katotohanan. Minsan may magtatanong sa'yo. Pagdating daw po ng ikapito ooperahan. Ilang taon na yan? 4 na taon po. Naniniwala ka ba? Opo, kailangan daw umuwi ka na. Ano pa sasagot mo doon? Kailangan daw po Ibisipin mo, 4 na taon, bibilang ka pa ng 5, 6, 7, 3 years pa. Mga minamahal na kapatid sa Diyos Espiritu, ako po ay isang buhay na patotoo. At ang mga alagad ko, yung aking apo po, hirap na hirap po yun sa pagdumi. Hindi po yan dumudumi ng araw-araw. At 2 taon doon nagpumasok yung problema kasi po ay premature baby, 50-50. Subalit na buhay sa patnubay ng ama. Dito pa po yung adoration noon. At kung nasaan po akong misyon, nilalakbay si Divine, tatawag po sa akin. Iiyak ang bata sapagkat iyak ng iyak, masakit ang tiyan, tapos hindi na dumi, iri ng iri, at pinakakapa po sa akin, nakakapa ko po yung dumi. Bilang tao, sinungaling po ako sa inyo pag hindi ko po dinanas yung minsan umiiyak at may takot. Subalit nananaig po yung pananalig ko sa Ama at parang habag na baka operahan yung apo ko, may putulin, may ganyan. Pinagtiisan ko po yung pinagbatahan na pagdadaloy po hahaplusin at pananalig kong apo, dumi ka na. Kung dumi po ay napakalalaki at talaga pong pakahirap at pakabaho. Alam niyo po, ilang taon yun. Nang sinabi ng Espiritu, yamang pinagtibay kita anak at tinanggap mo ang lahat ng tinuran ko, pinaniwalaan mo, makalalaya ang apo mo pagdating ng 8 taon,
yun? Nasa 2 taon pa lang ang apo ko. Subalit, bakit po ako'y nakakalimot at bakit ko po hindi yun kinainipan? Sapagkat sa paglilingkod ko po, na araw-araw nalilibang ang isip ko, nalilibang ang damdamin ko sa mga bagay na ginagawa niyang may gumaling, may ganito, may ganyan, puro mabuti. At yun po ang nagiging sambasihan ko. Kung ako mismo ang ginagamit, yung taong na yun napagaling sa pananampalataya niya, ako pa kaya napakatangakot na ako'y talusirang tao. Tama po ba? Yun po ang nagpatibay sa akin. Naririnig po tayo ng Diyos. Hanggang sa mahigit ng 8 buwan ng apo ko, ay 8 taon ng apo ko, hindi pa rin po gumagaling. Pero hindi po ako nagtanong sa Panginoon. Hindi ko sinabing, sabi mo, ikaw 8 taon, gagaling na yung apo ko. Pero sa tuwing makikita ko po yung apo ko, nahawa ko, kasi pinagtatawa na, nakadiaper pa. Alam niyo po, siya mismo ang nagsabi, magsisiyam na taon na siya. 1 buwan bago magsiyam na taon. Sabi niya, Ma, may sorpresa ako sa'yo. Sabi niya, ano yun? Alam mo ba, Ekang, hindi na ako nagdadiaper. Ha? Sabi ko, kasi po hindi ko na rin siya naasikaso, basta sabi ko lang, pag may oras po at dinaluyan ako, papanik ako sa kanya, haplosin ko, nananalig ako sa iyo, Ama. Yan. Pero dumating po yung puntos na muli na naman naganap sa kanya yung pag kumain ng ganito, pag kumain ng ganito, walang kontrol. Pero alam niyo po, purihin ang Ama. Hindi ko po ibinigay ang takot, kundi humingi ako ng tapang. Bagamat ako naaawa, kunwari galit, matanda ka na, kailangan kontrolin mo na yan. Pero pagka hindi po niya naririnig, sinasabihan ko yung mga anak ko, yung mga kanyang daddy, magpasalamat kayo sa Diyos. At hindi ka ako yung bata nila. Kaya pagtiyagaan niyo, tuwag kayo ka ako nagagalit sa kanya, gusto ba niya ka ako? Pero pag po kaharap niya, sinasabi ko, talagang ganyan, magtiis ka eh. Sabi ko po sa kanya, magagalit kunwari ako, kalaki-laki mo na, hindi mo paturuan ang sarili mo. Pero pagkatapos ko po noon, umiiyak ako. At sinasabi ko sa Panginoon, palayain na yung apo ko. Ngayon po, maglalabing 1 taon siya sa March 27. Purihin ang Ama. Malayang-malaya na po siya. Normal na po ang pagdumi niya. Tuwing umaga na po yun. At mapakahirap po noon na tinaglay na yun. Pero wala pong nakabatid. Ba't po ngayon pinabahagi sa akin? Para nasa gayon po ay, kung kami nga po, ilang taon yung binata na yun? Kahirap. Totoo pong mahirap. Napakahirap po. Parang gusto mong bumitaw, mawala ng pag-asa. Pero ang naalala ko po, natatakot ako sa Diyos. Sa tuwing mawawalan po ako ng pag-asa, para pong may umuukil-kil sa akin, Constancia, sino ba pinaglilingkuran mo? Para po ako natutulog na nagigising. Nawa po, mapagnilayan ninyo, ganyan po ang Diyos. Katulad po ng panahon ni Moises. Ano po sabi ni Moises? Itinalaga mo ba ako rito para ako sinisisi na nila ako? Dahil wala nang makain sila. Sinisisi si Moises, wala nang makain. Ganyan po ang tao. Pag po ang sinabi ng Espiritu sa katauhan ko ay naganap at maganda, tuwan-tuwa, ay kagaling ni Apo Kunching. Talaga pong tuwan-tuwa, pinangangalandakan, kagaling. Pag yung sinabi, hindi pa natutupad, hindi eka totoo. Sinabi eka sa akin yan, hindi pa eka. Alam niyo po, ako po'y hindi manghuhula sa inyong buhay. At hindi ko huhulaan ang magaganap sa inyo. Subalit, hindi ko rin po kayo kakataang isip na kayo'y sabihan ko ng ganun at ganyan. Kaya kailanman po wala akong takot sa sinasabi ko, sapagkat hindi ko sasabihin yung mag-isa.
Kaya kahit naman po kailan at kahit saan, nakakatungo ako. Sapagkat wala akong dapat katakutang kapwa ko na niloko ko siya, dinaya ko siya, sinabi ko yung para ko'y bayaran niya. Pinaasa ko siya dahil pinayaman niya ako. Kaya nga po, magiging mayabang ka lang tao, sasabihin mo, kahit wala kang bigay, pwede naman. Sapagkat sinungaling ka pag sinabi mo, hindi ko kailangan yan. Kailangan mo naman. Subalit, kung yun po ang magiging dahilan para ako'y sumbatan, eh hindi bali na lang kung wag akong bigyan. Totoo po yan. Sapagkat marami na po akong binata. Kung kailan baga, nabata ko na yung mga yon. Tsaka nang dahil doon sa binigay niya, ay masusumbatan niya ako, hindi bali na lang. Hindi bali na lang po. Sapagkat napapakita naman po ng Ama na pinaglilingkuran namin na kailanman di siya sinungaling. Napapatotohanan naman po ng Diyos naming pinaglilingkuran na siya ang aming sinusundan. Siyang Diyos ng katotohanan, kaya kahit na sino, ipaglalaban ko po. Siya ang aming pinaglilingkuran. Kahit saan, hindi ko'y kahihiya, ipagsigawan, siya ang aking pinaglilingkuran. At kahit anong ibigkas niya sa bibig, kung gusto niya, kahit may magalit, bibigkasin ko rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, kung di man po kayo magalit sa akin at ang Diyos naman ang magalit, hindi nyo naman po ako kayang buhayin. At hindi nyo rin po ako kayang iligtas ang kaluluwa. Subalit ang Diyos ko at Diyos nating lahat, kung kikilalanin ng lahat, siyang tunay na Diyos, walang ibang Diyos. Kahit sabihing huwad ka, kung hindi ka huwad, ba't ka magagalit? Kahit sabihing manloloko ka, kung di ka nanloko, ba't ka magagalit? Kahit sabihing ikay inosente, ano baga? Ang mahalaga, ang Diyos Ama, siyang nakakabatid, nakakakita ng lahat ng tao. Kaya, matulog ka kung inaantok ka. Kumain ka kung gutom ka, kung may kakainin ka. At kung wala, manahimik ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo, may magalit man at may matuwa. Mula naman po nang naglingkod kami, hindi kami ginutom. Hindi pa naman nagwalang hiya para kainin mo yan. Ikaw nga susuko sa pagkain. Sapagkat kung ikay nasa espiritu na, hindi ka matakaw. Pag nararamdaman mong parang labis na pagkain mo, ikaw mismo titigil na baka himingal ka. Kung hindi ka pa tumitigil, pagkatao yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal! Pag nakita mo, halimbawa, pinatungo ka sa eat all you can. Balik-balik ka, balik-balik ka. Eat all you can kaso ayaw na ng sikmurahan mo ng bituka mo, pipilitin mo bang sayang yung binayad? Panghinayangan mo yung bituka mo. Panghinayangan mo yung hininga mo. Pag sobrang busog ka, hingal-hingal ka. Tama po ba? O sige, eat all you can. Masarap. Panghinayangan mo yung bato mo. Panghinayangan mo yung atay mo. Panghinayangan mo yung tataas na kolesterol mo. Ano? Uric acid. At diabetes. Pagkatapos pinagsabay-sabay mo pa. Soft drinks. Ay, may pineapple pala doon. Ay, may iced tea pala. Aluha-alo na dahil libre. Lahat gusto mo kainin. Di bali nang di mo matikman. Kung labis naman katakawan na yan. Kaya pigilin mo na lang. Bibig mong sarap pa sa pagkain. Buhay ba nga mga mahal? Ang lahat ay nasa paghahari ng Espiritu. Upang kahit saan ka mandako, kahit nakikitawa ka, nakikipagkwentuhan ka, nakikipag-usap ka, ay hindi mawala sa'yo. Nakapokus yung isip mo sa Diyos na dapat ay huwag mong malimutan. Kaya lamang ang marami,
nasa Diyos daw, nasa banal na Espiritu. Nasaan ka? Kahit sinong kasama mo, pwede kang makitawanan, pwede kang makikain, pwede ka makihalubilo sapagkat ikay tao pa. Subalit tatandaan mo, anumang lagpas, anumang labis, anumang hindi, wag mo nga kalaing ikaw ang pinakamagaling para matutunan mong tanggapin ang iyong kapwa. Mamahal, napakahalaga ng pagtanggap sa kapwa. Napakahalaga ng pagpapahalaga sa kapwa. Napakahalaga ng mahalin ang kapwa mo upang mapatutuhan ang sumayinyong kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, walang bagay na hindi magiging mabuti kahit masama. Nakakalason, nakamamatay kapag pinagharian ng Ama at binigyan niya ng kapayapaan. Pagbitakin, kung ang bungoy kayang sibakin, ano pa kaya ang lahat sa iyo'y pinatubo na di kayang alisin? Kung marapat sa iyo'y tatanggapin mo, at kung hindi, at di patakda, magbata ka, hintayin mo na ikay palayain din naman ng Ama. Mga mahal, ang buhay bang Ama? Saan makikita ang katuruang mabuti? Saan mararamdaman ang wagas na pagmamahal? At saan ang liwanag? Tandaan ninyo mga mahal ko, nasa Ama lamang. Tanging Ama lamang. Kung ano at kailan nagmula. Tao pa kaya na nagkatawang tao na yaon at tunay na dakila, inibsan ng kadakilaan na kihalubilo sa mga tao. Kung tunay mong hinahanap ang Ama mo, mararamdaman mo siyang magbabalangkas at maghihinay-hinay ka, maghahanay-hanay naman siya sa gagawin mo bawat araw. Pagharian kayo, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo.
mahinahinang pagtitiwala ng iyong mga anak na nakikipagtotoo. Sa pamamagitan ng iyong espiritu, na dulot sa sanlibutan ito, mahahayag ang kadakilaan mo at matutunto ng tao, yamang ikaw ang ama at mabuting magulang ng tao. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay, buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, pagpaumanhin niyo po at ako'y may tutunguhan po. Kaya may bukas pa. At pagbibigyan ko na rin po yung mga lagad na bukas na lang magbendisyon. Ano po? Kung kayo naman po ay nakinig ng buti at kayo naman po ay nagtiwala sa Panginoon, meron na kayong tinanggap. Ano po? Tama po ba? Ang pinakamahalaga, kapag naniwala ka, isama mo si pagtitiwala. Kapag nanampalataya ka, isama mo si pananalig. Kapag umasa ka, isama mo si pag-angkin. Kapag umangkin ka, isama mo si huwag mag-aalinlangan. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hambing sa pagkain, sangkap-sangkap yan. Kung magkakasama lahat ito sa sangkap ng buhay mo, sigurado, masaya ka bawat araw. Tayo na po.